Ano ang i-expect nyo pagka may bago kayong Dominar or may balak yung bumili? So lagyan natin ng category gaya dati. Pero magiging ano to parang kagaya lang ng mga lumang video natin. Sa bagay, ano na lang din, update na lang din. So ano i-expect nyo in terms sa weight? Kakay sa weight, mabigat siya sa una, lalo na pagka ano, galing kayo sa scooter ganun. Pero since mabigat, stable naman siya sa ano, stable siya lalo na sa high speed. So okay pa rin. Pero alam ko nabanggit ko na itong mga points na to sa ano, mga lumang video. Pero kung may bago, ito lang yung mapanood nyo, at least meron kayong ano, base. Ayun nga, mabigat, lalo na kung walang experience sa pagmamotor. Sa experienced rider, wala nang problema kahit galing kayo sa underbone. So kasi, pero kung hindi pa experience, hindi pa sanay sa clutch, tapos maiksi pa yung bias natin, tapos hindi pa tayo masyado masanay sa clutch galing tayo sa scooter, so yung weight nya dumadagdag yun sa issue. Pagka ano, mas maraming issue na nilalabanan, mas lalong humihirap. Parang bumibigat siya lalo. So yun nga, sunod category natin yung seat height. Pero hindi naman siya nagkakalayo sa ano, sa mga ibang underbone para siya ng seat height. Kaka-issue ka lang naman dito pag yun nga sinasabi ko sa seat height, kapag hindi mo abot masyado, tapos first time mo lang, wala ka pa masyadong experience, tapos bigat pa, di ba? So yun lang yung magiging issue mo dito sa seat height. Pero kung experience ka na, kayang-kaya to, kahit di mo masyadong abot. Pag bago si doming nyo or balak nyo bumili, una-unahan ko na kayo, mabigat siya sa una kung wala kayong experience ha. Pero sa atin naman, di naman tayo nabigatan nung kinuha natin siya yung first time. Yung unang motor naman natin 150cc lang yun, hindi naman siya mabigat, pero di naman ako nahirapan. Actually mas nadalian pa nga ako sumingit-singit kasi stable siya. Mabigat kasi siya so stable siya, dali siya isingit. Yung luma kasi malikot yung unang motor natin medyo malikot, lalo na nag dual sports tire tayo. Tapos nga yung height parehas lang siya pakiramdam ko dun sa isang motor natin. So wala tayong issue sa adjustment sa height. 5'7" tayo flat foot, tapos yung isang paa medyo tingkayad ng 1 inch. Pero pag nakaangka si misis, flat foot ko na siya parehas ang paa. So yun, 5'7" so kung 5'5" below, medyo mahirapan na. Pero kaya yun, marami akong nakikitang kayang-kaya yun. Sunod, expectation, yung power. Ang power, may power siya, kayang-kaya sa expressway, kayang-kaya niya ma-break yung speed limit. Kung overtake ka, mayroon pa rin power na ibibigay ito. Pero sa kagaya sa atin, nung kinuha natin siya, hindi naman tayo nahirapan kasi mabait naman si Doming. Hindi naman siya salbahe, madali siyang pasanurin. Para sa akin yung kinuha natin siya, madali siyang maimaneho, hindi siya nakakatakot. Pero syempre, kailangan pa rin ng matinding total discipline kahit sa motor naman, di ba? Kahit scooter 1000cc, kailangan pa rin ng total discipline talaga. Pero sa beginner pa rin, kung first time, like kung binabanggit to, kailangan master nyo muna yung controls nyo, clutch, braking, tsaka throttle control. Importante yun, lalo na pag kay doming. Kasi nang bago tayo dun sa copy racer natin, pag sa stoplight, pag nagkakamali ako ng tiga ng clutch tsaka bitaw, nagkakamali ako ng bitaw ng clutch tsaka tiga ng throttle, maangat yung unahan. sa start pag nag-start mag-go na sa stoplight, nagkaganon siya kasi nga mali. So nung tumagal, sana tayo maging smooth. So yun lang naman, kailangan smooth para hindi magalit yung motor. Pero yung power, pag dito mo ginawa yun, baka mas magulat ka kasi mas malakas to kumpara dun sa
150cc natin. Mabait siya kung tutuusin, hindi siya nakakatakot. So expect nyo lang na may power talaga siya, kailangan nyo lang talagang kontrolin. Sunod, comfort, maganda siya. Sa stock settings, upright ka, umupo dito. Naked eh, sports touring eh. So medyo upright talaga. Yun nga, comfort, ganda nung ano, upuan, ganda nung ang ganda nung shocks. Yung settings niya okay na, stock. Pwede na, sakto pa rin kahit walang angkas or meron angkas sa weight natin. Gulong, stock, okay. Sama natin sa comfort yun, saka sa handling, pagsamahin na natin. Maganda siya. Kaso yung stock walang windshield. So okay lang din, basta huwag lang masyado mabilis. Siya bilis, mas malakas yung hangin, mas nakakapagod. Pero ginamit natin siya ng matagal ng stock eh. So okay naman, wala akong issue pagdating sa comfort. Kaso may kabig, kasi nga comfort and handling pagsamahin natin. May kabig siya sa kanan ng konti pag binibitawan. Hindi ko alam kung bakit, kahit nung wala pa tayong box, kumakabig na siya. Nakalimutan ko, sa dulo na pala nag-ooperate. Ayun, expect nyo yun, na yung comfort tsaka handling okay. Pero syempre pag tumatagal, nakakapagod pa din. Gulong, okay, para sa akin napakaganda ng gulong na stock eh. Pudpud ko yun, naubos ko yun, 20k yun. Ano to yung mga sinasabi ko, based lang to sa experience ko kasi ilang motor lang nahawakan natin, doon ko lang siya binibase. So yun, performance, reliability, pagsamayan natin, okay. Performance, tama lang. Kumpara mo sa presyo, lamang ka sa performance. Kasi ano siya eh, Bajaj Kawasaki siya eh. Alam naman natin yung Bajaj Kawasaki, diba? NS200, diba? Tapat naman yung sa presyo yung mga niya, features. Kasi nga 200, sa halagang 200, may ABS ka na, dual channel, harap likod, single cylinder pero naka DOHC, dual overhead cam. So mas malakas siya sa gasolina, so mas may power siya. Pala sa performance at saka sa power, nakalimutan kong banggitin, pagka expect nyo na pagbago yung Dominar nyo, hanggang 6,000 RPM lang, basta hindi pa siya umabot ng 2,000. Nakalimutan ko na eh, pero nag 10.5 na siya after 2,000 odo yung RPM limit. So yun pala, expect nyo yun, baka magulat kayo, meron siya limiter sa pagbago. Ayun nga, hindi kailangan dalhin sa kasa, automatic siya mag-adjust yung RPM limit. So yun pala, yun, expect nyo yun. Ayun pala, reliability, na-expect nyo na baka may issue. Hindi man lahat, pero may mga unit na may problema sa base gasket. Lalo na yung UG2, lalo na yung UG lang. Yung UG2 walang issue sa base gasket eh. Baka inayos na. Yun lang yung base gasket. Pero madali na lang ngayon yun, hindi na yun issue. Pero yung kung totoo sa inyong makina, performance, reliability, maganda siya. Basta sundan mo lang yung change oil, tamang change oil. Isa natin magto 2 years na yan, nasa 35k odo. Pero yun nga, performance okay pa rin, reliability okay pa rin, bukod sa base gasket issue. So nabanggit natin yung reliability, so iduktong natin yung maintenance. Iniwalay ko itong maintenance kasi maraming dito nagkakamali sa maintenance. Alam natin, marami tayong naririnig natipid si Dominar sa maintenance, di ba? Sama na rin yung fuel consumption. So yun nga, makikita natin tipid, ganyan, mura maintenance. So expect nyo, oo mura, pero hindi ganun kamura kagaya ng nakagawian natin sa smaller cc natin na motor. Medyo mas malaki siya,
lalo na yung fuel consumption. So expect nyo yun na ganun, hindi siya ganun kamura. Mura siya, oo, kumpara sa ibang expressway legal. Pero kung wala kayong basis or wala kayong motor na ibang expressway legal, compare nyo siya sa lower cc na scooter at underbone, malaki yung diferensya. Langis pa lang, malaki na diferensya. 2 litro gagamit mo dito eh. Meron pang ano, oil filter, pero mura lang naman yung oil filter, pero dagdag cost pa din yun. Dati kasi yung motor natin dati walang oil filter yun, puro change oil lang. So abutin ka kay press ng 1.7 to 1.8 na change oil, isang change oil yun. Pero kay press kasi pagka i-press ka ng paggawa, marami siyang kalikot na gagawin. So kay press kayo magpagawa. Maganda dun eh, i-check na maigi. Pinakahuling point natin yung gastos. So kasi nga maintenance gastos yung pinag-usapan natin, iduktongin natin yung gastos. So pero hindi lang kasi yung gastos kasi hindi lang nakapokus sa maintenance. Totoo yun yung mga nakikita nyong post sa Facebook na hindi na uubos ang issue ng motor. Totoo yun, kasi kahit walang issue yan, kung ano-ano yung naiisip mong issue para ano magdagdag ng parts o mag-upgrade. Yung mga stock is good, nasimula lang yun. Ganun rin tayo, nasimula lang tayo, stock is good. Pag-asos talaga kayo. Pero good thing, mura kasi yung mga pyesa, tsaka ang daming available online, ang daming pwedeng bilhin. Customizable kasi si Domeng, kaya okay. Isa yun sa mga points na nabanggit natin sa mga lumang video natin. Okay siya pagdating sa customization. Kaya yun, hindi matapos-tapos ang gastos. Yun yung mga ano eh, yun yung mga hindi mo ina-expect talaga eh. Mga stock is good. Stock is good naman talaga, pero di ka talaga mapapakali lalo pag simulan mo na mag-upgrade. Lakas ng hangin, nagulat. Okay, yun yung pinakahuling point natin, yung gastos. Kasi nga magastos talaga siya, hindi mo ina-expect. Siyempre ano ka na, expressway legal ka na, meron ka na rin toll. Dagdag din yun. Pwede naman din mag-toll, kaso nga lang sa case natin gagawin tayo eh. Tsaka mahalaga yung oras sa atin, yung pahinga. Ayun, basta yun yung gastos natin, yun yung mga hindi inaasahan. Labas pa yung ano, regular na maintenance, palit ng gulong, palit ng chain. So yun, okay. So dito natin tapusin, hindi na ako magpapatid sa inyo, lapit na lang naman. Okay, thank you na matindi. Hanggang sa muli, bye bye you.